3 years na tayo bumabiyahe mga biyero. Kung saan-saan tayo napadpad na. Pero sa dinami-dami ng... Sandali lang. Dito ako papunta, dito kayo. Sa dinami-dami na napuntahan natin, meron bang tumatak sa inyo? Kaya ngayong gabi, susubukan natin alamin yan. And let's play... How is your Viajero IQ? Simple lang ang mechanics mga biyahero. Magtatanong ako hango sa previous episodes ng Biyahe ni Drew at sasagot kayo dyan sa bahay. Sa bawat tanong, may corresponding points. At syempre, may nakahandang consequences depending on the number of points that you will earn at the end of the game. Now, pwede kayo maglaro mag-isa. No problem. Pwede kayo maglaro ng dalawa. Wala rin problema. Syempre, mas masaya kapag buong pamilya. Ang tanong, ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Hindi pa yun yung tanong. Tinatanong ko lang kung ready kayo. Dahil magsisimula na tayo sa ating How is your Viajero IQ? Tayo sa round 1. Narito ang question number 1. If you guessed it right, 1 point! Here we go! Sa ating episode featuring Nara Palawan. Bukod syempre sa obvious na ganda ng likas na yaman, nakipagkilala rin tayo sa mga tagbanwa. Early settlers dito sa Palawan, kasama ng mga aking kababata. Meron silang mga pinakita at pinatikim sa atin. Ito yung rice wine na iniinom nyo pagkatapos yung mag-ani. Oo. Katulad ng amit, isang kakanin na gawa sa bigas. Ang tanong, ano ang lasa nito? A. Lasang kamote. B. Lasang kalabasa. C. Lasang tikoy. Kung ang sagot nyo ay C. Lasang tikoy, tumpak! Lasang tikoy. Ang sarap siyang nguyain. Kung hepa choy. Sa episode naman natin featuring Rizal Province. There's a reason why maraming Manileño pumupunta dito sa San Mateo dahil una muna, malapit. Pangalawa, sarap mag-ensayo dito, talagang lalakas ka. Natuklasan natin na hindi na natin kailangan pang lumayo ng Maynila para makapag-caving. Lalayo pa ba tayo? Lapit-lapit sa atin sa Metro Manila. Ganda-ganda. O kaya naman ay makakita ng magandang falls. Ang dami namin napuntahan na lugar sa buong Pilipinas. Mag-aeroplano pa kami para lang maka-experience ng magandang waterfall and then boom, ito yung sasalubong sa'yo. Ang tanong, ano ang pangalan ng falls na to? Daranak Falls ba ang sagot mo? Woohoo! Yeah! Tama ka! You get 1 point! Daranak Falls. Famous sa mga Manileños dahil isa sa mga pinakamalapit at isa sa pinakamagandang waterfalls na pwede niyong puntahan. Sa adventure naman natin sa Lobo at Laia sa Batangas, Ito yung sobrang rich na rich. Batangas, you know, they're just really known for clear waters. binisita natin ang magagandang dive spots. Sinilit din natin ang isang maliit na waterfalls kung saan maganda palang mag-rock balancing. Pero ang tanong, anong prutas ang marami sa lugar na to na first time ko ring natikman? A. Aratiles. B. Santol. C. Atis. Kung ang sagot mo ay santol, mali ka! Dahil atis ang tamang sagot. Kakainin mo yung dito, yun. Yeah. Yung may mga buto, no? Yeah. Ang tamis! Nang muli naman tayong bumisita sa Dumaguete, talaga namang nadagit tayo muli ng taglay nitong ganda. Parang ano, medyo malayo pa din yung pantingin ko. Baliktad eh. Ha? Baliktad. Sus naman, no? Baliktad pa rin. Ha? Baliktad pa rin. Baliktad pa rin? Oo, side B yun eh, side A. I-reverse, yun. Ah.
Pero bukod sa ganda ng tanawin, may masarap tayong natuklasan na pwedeng balik-balikan. Ang lechon ni Mang Jerry. Sige, subukan natin ito, madam. Maluto nga. Ang tanong, ano ang nagpapasarap at nagpapalutong sa balat ng lechon ni Mang Jerry? A. Luya. B. Toyo. C. Gatas. May lechon ka na, may calcium ka pa. Hey, dahil ang tamang sagot ay gatas. Yung lechon namin kasi naliligo sa gatas. Naliligo sa gatas. Oo. So yung gatas ay para sa lasa? Hindi para sa kulay? Para sa kulay din. Para sa kulay din. Para even siya. Sa isla ng Masbate, una natin natikman ang kakaibang prutas na breadfruit o rimas. Ito ang himas. Ito ang rimas. Bagong panlasa sa ating dila yun, mga biyero. Pero bakit sa isang ito, tila naninigas ang dila ko? Bakit? Sabihin nyo! Huwag na kayo pumunta dito, guys, ha? Okay? Huwag na kayo pumunta dito. I don't recommend it. Ang lalala ko. Parang hindi ako, hindi ko na yun magalaw, eh. Ano bang ginagawa natin dito? Ang tanong, ano ang tawag sa isla kung saan tayo napadpad at mukhang naparalyze na ako? A. Frozen Island. B. Statue Island. C. Titus Island. Ang tamang sagot ay C. Titus Island o Snake Island. Anong klase ito? So mga biyero, nandito tayo ngayon sa Titus Island or tinatawag nilang Snake Island. Isang isla na punong-puno ng mga ahas. Abe, parang ayoko na yata ulitin yung mga biyero. Pero may 1 point kayo. Dami na. Siguro nakasampu na kaming ahas nakita. Ibig sabihin nun, pwede na kami umalis. Naka-warm up na ba kayo dahil sa round 1? Na-jumpstart na ba ang memories yon ng biyahe ni Drew? Well, patikim pa lang yan. Dahil sa aming pagbabalik, sisimulan na natin ang round 2 ng How's Your Biyahe? How's Your Biyahe? Hello! Hi! And welcome back to your favorite game show this Friday. It's only one day. So, kumusta ang scoring nyo? Meron bang nakapuntos? Meron bang medyong nangulelat? Walang problema, pwede pa kayo makabawi dahil sisimulan na natin ang round 2 ng biyahe. How's your IQ? Or something like that. Para sa round na to, you get 2 points for each correct answer. Let's get it on! Sa ating pagbalik sa probinsya ng Masbate, sinubukan nating bisitahin ang giant manta rays sa sikat na manta bowl ng Ticao Island. Dito tayo ngayon sa Manta Pool. Pero hindi tayo sinuwerte at nag-jack and point na lang kami ng cameraman kong si Ray sa ilalim ng tubig. Scuba diving, di ba? Nothing's for sure. Nothing's for certain. But at least I have another reason to come back. Because I really want to see some manta rays and some whale sharks. Bukod sa pag-ikot sa iba't ibang magagandang lugar sa Ticao Island, at magpakabundat sa matatamis na delicacies nila rito, Interesting. Pagdating sa taste, this is it. This is it. ano ba ang maaaring gawin kung sakaling masiraan kayo ng bangka at ma-stranded kayo dito? A. Magbilang ng puno. B. Mag-joke time. C. Mga bayo. O D. All of the above. Ang tamang sagot, syempre, all of the above. 2 points for you kung nakuha mo. Saan ka makakabili ng gamot dito sa Ticao Island? Saan?
Hello! Edi sa Butikaw. Sa ating adventures episode Southern Leyte, Okay mga biyara, nandito tayo sa Barangay Cambaro. Apparently, itong area na to ay the cave capital of Southern Leyte. hindi tayo naubusan ng mga activities mapakiving. Diving, canyoneering at kung ano-ano pa. Tinatawag na po namin ng cortina. Kailan po nagbubukas yung kortina? Lamig! At siguradong hindi mawawala ang nakakatululaway na chibog. Laban na to, Bruno Fight, game. Pero ang tanong, for 2 points, ano ang tawag sa pagkain ito? A. Maruya. B. Singkamas na orange. C. Pinaypay. Kung ang sagot mo ay B. Singkamas na orange, aba, mali ka. Ano ka ba? Walang singkamas na kulay orange! Ang tawag dito ay Pinaypay. Pinaypay. Bakit? Dahil slim nice, yung saging tapos ng ginawang pamaypay. Kanya-kanyang trip lang yan. Ito yung masarap na merienda. Sa ating episode sa Borongan Samar, na-enjoy natin ang napakaganda nitong beaches. Try the waves of Borongan again. Surf's up. At hindi rin nagpahuli ang masasarap nitong pagkain. Ito ang tanong for 2 points. Ano ang tawag sa mga kakaibang itsura na lamang dagat na to? Abay, tingnan nyo, oh. Oh, ayan, oh. Kakaiba talaga. Ang sagot, tarukog, ulnitan, at arakaak. Kung hindi nyo alam ang sagot, okay lang. Bonus na sa inyo ang 2 points dahil mahirap talaga ma-pronounce o maalala ang pangalan ng mga yan. Pwede naman tayo kumain ng manok. Bakit gano'n yung texture nito? Isa pang adventure destination ang binisita natin sa ating Alegria Cebu episode. Parang buong episode tayong basang-basa, no? Sa falls, sa ilog, sa hot spring. Oh my God! Ano ba to? Ano ba yung ito? Ang init! Oh my God. It's raining. It's a blessing. Pero napasarap talaga tayo sa matinding adventure nang subukan natin ang canyoneering sa Montaneza. May mga areas na pwede ka mag-rappel. May mga ibang areas na pwede ka tumalon. Pero ito ang tanong worth 2 points! Ilang beses umatras sa pagtalon ang aming mga cameraman mula sa mahigit 20 feet na taas na cliff at falls. Hindi nakakatakot. A. Isang beses. B. 2 beses. C. Hindi na sila tuluyang nakatalon at nanigas na sila sa takot at umuwi na. Ang tamang sagot ay B. 2 beses. 2 points para sa mga nakakuha ng tamang sagot. Sa isang espesyal na episode, 4 na lugar ang napuntahan natin. Ang mga lugar na Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. Ang tanong worth 2 points. Ano ang tawag sa daanan o highway na tinahak natin noon para marating ang 4 na lugar na yon? Clue, it starts with M and sounds like Arilake. Ang tamang sagot ay Marilake Highway! 2 points! It's for free. It's a longer route for sure, but sometimes it's faster. So, kumusta ang laban?
Kailangan na ba natin ilabas ang big guns? Well, malalaman natin yan sa pagbabalik ng Round 3 ng How's Your Viajero IQ! Naglalamang na ba kayo ng points? Good! Kailangan nyo bang humabol? Well, even better. Don't you worry, kasi sisimulan na natin ang next set of questions sa ating Round 3! How's your viajero IQ? Para sa round 3, ang bawat tamang sagot ay magkakaroon ng 3 points. Eto na! Sa episode natin sa Katiil, Davao Oriental, dito matatagpuan ang sinasabing longest cascading waterfall sa buong Pilipinas. Meron daw itong 136 na magkakasunod na waterfalls at tinigurin din itong Stairway to Heaven. For 3 points, ano ang pangalan ng waterfalls na to? Ang tamang sagot, Aliwagwan Falls! Nahulaan mo ba? 3 points! Laki, no? Meron pa lang ito sa Pilipinas? Ang lamig eh. Pero sa lamig ng tubig, parang may mga magandang gawin dito ah. Instagram perfect ang spot na to ng Aliwagwag. Nang bumiyahe tayo sa isla ng Burias sa Masbate, natuklasan natin na talagang maalaga sila sa kalikasan. Sa sobrang maalaga, may isang bahay nga raw na pinatirahan na sa mga ibon. Ang tanong for 3 points, ano ang tawag sa mga ibon na to na siya ring pinanggagalingan ng Bird's Nest Zoo? A. Maya. B. Philippine Eagle. C. Balin sa sayaw. And the answer is Balin sa sayaw! Ang galing-galing! 3 points for you! Nandito tayo ngayon sa isang kwarto ng isang bahay kung saan marami kayong nakikitang balin sa sayaw at nakikita nyo yung kanilang mga pugad. Opo. Ang tanong, ano ang lasa ng fried balin sa sayaw? Sorry, hindi pala. Sorry. Yung nest. Yung soup. Ang sarap pagluto mo, bro, ah. Texture niya crunchy. Parang lumang gulaman. Kung minsan iniisip mo, ang pupo ng pusa nagiging kape. Ang laway ng ibon nagiging napakamahal na sopas. Anong iisipin nila next? Ano? Suwa ka na ba? Hindi na makakain si Kuya eh. Sa episode natin sa Davao del Norte, bukod syempre sa sandamakmak na masarap na pagkain, sandamakmak din ang mga saging dito. Ang tanong for 3 points, ano ang bansag sa Davao del Norte? A. Watermelon capital of the Philippines. B. Calamansi capital of the Philippines. Or C. Banana capital of the Philippines. 3 points for you kung ang sagot mo ay Banana capital of the Philippines. Ilang beses din tayong namasyal sa Bicol Region at
At sa pagbisita natin sa Sorsogon, mulit-muli ay napatunayan natin kung gaano kaganda ang whale shark capital ng mundo. Pagka-dive namin, pagka-snorkel, yung mukha ng butanding yung sumalubong agad sa amin. So, At least we got one. We have more chances, I think. For 3 hours, and it's like a really high chance for you to see a butanding during these months. Sabi nila. Iba't iba pang classic Bicolon affair ang muli nating sinampulan tulad ng gata, pili, Bicol Express at iba pa. Anong tatalo talaga sa laing? Mas kinilala natin ng mabuti ang mga bubuyog. Ang tanong, for 3 points, ano ang nakukuha natin mula sa honeybees bukod sa syempre sa honey at bee pollen? A. Sting. B. Gift certificate mula sa fast food restaurant. C. Propolis. Kung ang sagot mo ay B. Gift certificate, syempre, mali ka! Dahil ang tamang sagot ay C. Propolis. Ito po ang tawag dito, propolis, itong itim na to. Ang dami ko nakikita sa ibang bansa niya ginagawang gamot. Oho, No. ano po ito, antibacterial. Pinaka-process siya, ganito na ang itsura niya. Yung honey niya, may konting asim nga. Sarap. And ladies and gents, that concludes round 3. Sa mga nangungulala dyan, you better hustle. See you next round and how's your behavior IQ? What are you doing, messenger? Get up! Get up now! We're in the last stretch of the game! Ha! Huling-hirit na to, mga biyero! Ha! Huling-huling na to! Hey, nako! Eto na yung last set of questions, kaya galingin nyo na! Okay, let's go! Para sa last set of questions, gawin na natin itong bonus round. Ang mga tanong ay magmumula sa mga out-of-the-country episodes natin. At ang bawat tamang kasagutan ay worth 5 points. Dinalayo ng mga biyahero ang Hong Kong dahil sa magaganda nitong pasyalan. Masasarap na pagkain. So mga biyero, ang nakikita nyo ngayon ay isang bowl na may 100 years of history. At makulin itong kultura. Pero isang must-try na pagkain dito ay ang very intimidating na snake soup. Ang tanong, for 5 points, bakit daw ito kinakain at ano ang epekto nito sa katawan? Ang tamang sagot? Pampainit daw ng katawan. Pampainit ng katawan. Parang warmth within the body. I think that kind of warmth. Okay. Kuha ka na. Go. I don't eat snake. I don't want. But I don't want to eat either. Good. At hindi snake yan, manok yan. Feeling ko nga 5% lang eh. Alam mo na, Sabi lang. marketing strategy. But it's actually good. It's actually good. Is this mixed with chicken? Yeah, only snake. Then again, Snake king nga eh. everything tastes like chicken. Nakakuha ka ba ng 5 points? May natagpuan din tayo rito ng isang wishing tree kung saan naghahagis ng plastic oranges ang mga tao para matupad ang kanilang mga kahilingan. Ang tanong, ilang beses kung sinubukan maghagis ng plastic orange bago ito tuluyang sumabit? How many tries? I don't know. 1 try,
Hindi kasi totoong orange, kaya wala masyadong density. Two tries. 3 tries. See, sometimes talaga kailangan ng brute force sa buhay mo. Kung 3 beses ang sagot mo, 5 puntos ang sayo. At para sa huling tanong mula sa Hong Kong, may nasampulan tayong isang kakaibang inumin mula sa isa sa mga fishing village doon, ang seaweed drink o Chipoy Tin Kwai. Apparently, itong drink na to ay medyo sweet and sour. It's an herbal type of drink, and apparently it's good for detoxification. At for 5 points, ito ang tanong. Ano ang kalasang prutas ng seaweed drink na to? Isipin nyo na parang tamarind yun. Tamarind na maasim pero may konting tamis. Gusto natin ng marami actually. Feel better already. Ang kalasa ng seaweed drink? Tamarind o sampalok? May 5 points ka! Sa biyahe naman natin sa Okinawa, Japan, meron tayong natikman na isang natatanging beer. And you know me, I am a beer lover. Kaya hindi naman natin pinalagpas to. I-detail ko kung happy ba siya, kung mataas yung malt content, kung... Baka magkaroon pa ako ng alcoholic show. Ang tanong, ano ang sasabihin ko bago ko tikman ang kanilang Silver World Beer Cup winning brew? Ang sagot, Kampai o Cheers! Kampai! Kampai. Nahulaan niyo ba? Cheers! 5 points! Dahil nasa Japan tayo, tumikim din tayo ng mga iba't ibang sashimi. Pero merong isang sashimi na dito ko lang natikman. Ano to? Moment of truth. Sashimi. Not just any other sashimi. It's goat sashimi. Ang sashimi do ay hilaw na slices of goat meat. Oh man! I'm guessing naglagay sila dito ng ginger para kahit pa paano mamask yung lansa. Tingnan natin. Yung amoy pa lang, alam mo na yung lansa. Chewy siya. Oh, gets ko yun. Takot at first. Pero tingnan siya. Medyo may konting tamis siya. Hindi ko lang alam dahil sa sauce. Pero I'm sure malaking tulong yung sauce. Pero yung lansa niya hindi yung ganun. Kung maubos mo ang isang platong goat sashimi, 100 points for you. Good luck! Tumungo rin tayo sa Middle East sa mga bansang Israel at Jordan. Nagsuot tayo ng mga kefya o ang pananggalang para sa init at alikabok ng disyerte. Ang tanong, ano ang sinisimbolo ng kulay pula na kefya? Pero kami ni Coach. Kami mga Jordanians. At not just any ordinary Jordanians. Dahil kapag pula, kami ay royalty. Ang tamang sagot, ang kulay pulang kefya ay sumisimbolo sa Jordanian royalty. Naka 5 points ka ba? Marami tayong natikman ng mga bago sa ating panlasa sa ating biyahe sa Middle East. Natikman din natin ang isa sa pinakakaraniwan o paboritong pagkain nila rito na gawa sa garbanzos, ang hummus.
Yeah. Ano ang tawag sa pagkain na to na gawa rin sa dinikdik na garbanzos at deep fry? You can do with garbanzos so many kind of food. Hummus, or as it is, or falafel. Ang tawag sa pagkain na to, falafel. Parang burger patties na gawa sa garbanzos. 5 points. You will see how crispy it is. So good. Sa Jordan naman, nakatikim din tayo na tinatawag nilang makluba o upside down dish. This is, wow! Siyempre, hindi siya lasang paella. Lasa siyang... Hindi ko alam kung anong lasa niya, pero masarap lasa niya. Nang gumabi, may sinubukan din tayong kakaibang inumin. Malinaw ito, pero kapag hinaluan ng tubig, nagkukulay gatas. Ano ang tawag sa alak na to? Sarap na i-feature natin ngayon na pinipair nila usually sa pagkain ay ang kanilang arak. Ang tamang sagot, arak. Arak, 5 points para sa'yo. I like it. I like it a lot. So yun, ano ba yung aftertaste niya? Para kang nag-toothbrush. Di ba? Meron siyang ganong minty or menthol aftertaste, but I guess it's refreshing, and the aftertaste, it's sweet. Bilang huling tanong sa ating biyaheng Middle East, nabighani tayo sa kakaibang ganda ng mga tanawin doon. Mapa-historical man o religious, natatanging panghalina ang meron ng mga bansang napuntahan natin. Isa sa binisita natin ay ang isa sa 7 new wonders of the world, ang Petra sa Jordan. So after 1.2 kilometers walking sa Sik, which is the gorge nga leading to Petra, ito na yung first big moment natin. Ang tanong, ano ang tawag sa sinasabing pinakamagandang fasad na nakaukit sa bato sa Petra? Nahulaan mo ba ang sagot? Ito ang The Treasury. May 5 points ka na naman. Sasabi ng mga locals dito na back in the day, dyan daw iniwan ni Pharaoh yung treasure. Kaya tinawag niya treasury. Congratulations mga biyero! You've made it this far! Right now, kailangan niyong i-tabulate ang inyong mga scores! And I will give you 5 seconds! 5, 4, 3, 2, 1! It's done! It's done! Let's go! Let's go! So, if you score 30 points and up, good job. I mean, hindi nga ako nakakuha ng ganun eh. Pat yourself in the back. Give yourself some loving. I mean, you're all alone, right? Clap, clap, clap. High five, high five. Good job. You are a certified bihero. Keep on watching. Para naman sa mga nakakuha ng 15 to 29 points, Bahiran ng uling! Yes! Nagtanggal ka pa ng t-shirt, ha? Dito. Yeah. kayo namang may 5 to 14 points, ababa, ito ang dapat sa inyo. Basagan ng itlog. At para sa mga taong hindi nakakuha ng isang puntos, ito para sa inyo.
Mahal daw job nila. They love their jobs. Galing. Thank you for playing! How is your Biyahero IQ? Sana ay nag-enjoy kayo. Pero mas mahalaga, sana ay nakapagbahagi kami ng mga mumunding kalaman sa bawat biyahe natin. Hanggang sa muli!